Si Lola Flor, walang yaman, walang karangyaan, ngunit may pusong puno ng kapayapaan. Siya ay nakatira sa gilid ng isang maliit na baryo sa bundok. Ang kanyang bahay ay hindi malaki. Gawa ito sa kahoy at bato, at may bubong na yero na kumakalansing kapag umuulan. Sa loob, may isang lamesang kahoy, 2 upuan, at isang lumang kalan. Ngunit kahit simple ang lahat, ramdam ang init at katahimikan sa kanyang tahanan. Tuwing umaga, maaga gumigising si Lola Flor. Lumalabas siya upang silipin ang kanyang maliit na hardin. Doon tumutubo ang talbos ng kamote, malunggay, at ilang gulay na sapat para sa kanyang pagkain. Kapag handa na ang mga gulay, papasok siya sa kusina at magluluto ng sabaw. Habang kumukulo ang palayok, maririnig ang mahina niyang pag-awit ng mga lumang kanta na minanapan niya sa kanyang ina. Kilala si Lola Flor sa buong baryo. Kapag may problema ang kapitbahay, handa siyang makinig. Hindi siya nagbibigay ng magagarang payo, kundi mga salitang galing sa puso. Minsan, sapat na ang isang ngiti para gumaan ang loob ng kausap. Isang hapon, may batang dumaan at napansin ang ngiti ni Lola Flor. "Lola, bakit po lagi kayong masaya?" tanong ng bata. Ngumiti si Lola Flor at marahang sumagot, "Dahil natuto akong magpasalamat sa kung anong meron ako. Kapag kontento ang puso, payapa ang buhay." At sa simpleng bahay na iyon, sa gitna ng bundok, tahimik na namumuhay si Lola. Isang gabi, tahimik ang buong baryo. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag. Katatapos lamang maghapunan ni Lola Flor. Nilinis niya ang palayok ng sabaw at inayos ang mesa. Habang papatayin na sana niya ang ilawan, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Binuksan ni Lola Flor ang pinto. Sa labas, may isang lalaking nakatayo. Suot niya ang mahabang damit na tila luma ngunit malinis. Ang kanyang mga mata ay kakaiba, parang may lihim na tinatago. "Magandang gabi po," sabi ng lalaki. "Magandang gabi rin," sagot ni Lola Flor. Walang bakas ng takot sa kanyang boses. Sinabi ng lalaki na siya ay isang manlalakbay. Matagal na raw siyang naglalakbay. Narinig niya ang kwento tungkol kay Lola Flor, ang babaeng may simpleng buhay, ngunit laging masaya. Nais daw niyang makita kung totoo ang sinasabi ng mga tao. Tahimik na nakinig si Lola Flor. Hindi siya nagmayabang, ni hindi rin nagtanong ng marami. Inalok niya ang lalaki ng mainit na sabaw. Tinanggap ito ng manlalakbay at saglit silang nagkwentuhan sa ilalim ng mahinang ilaw. Maya-maya, tumayo ang manlalakbay. "May nais akong ipakita sa inyo," sabi niya. Hindi nagdalawang isip si Lola Flor. Sumama siya sa lalaki palabas ng bahay. Naglakad sila patungo sa isang malawak na parang sa gilid ng baryo. Sa gitna nito, may 3 pinto. Wala itong pader, walang bahay, pinto lamang sa gitna ng damuhan. Ang una ay gintong pinto. Ang ikalawa ay kahoy na pinto. Makinis at maganda ang pagkakayari. Ang ikatlo ay kalawangin at luma. Tumingin ang manlalakbay kay Lola Flor. "Piliin ninyo ang isang pinto. Sa isa, naroroon ang pangarap ninyo." Tahimik na tumingin si Lola Flor sa 3 pinto, habang ang hangin ay marahang umiihip. Tahimik ang paligid habang nakatayo si Lola Flor sa harap ng 3 pinto. Ang hangin ay malamig. Sandaling tumingin si Lola Flor sa gintong pinto. Kumislap ito sa liwanag ng buwan. Sumunod niyang tiningnan ang kahoy na pinto. Makinis at tila bago. Ngunit hindi nagtagal ang tingin doon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kalawangin at lumang pinto. Ang pintura nito ay kupas na. Para sa iba, ito ay mukhang walang silbi. Ngunit para kay Lola Flor, may kakaibang katahimikan ito. Napansin ito ng manlalakbay. "Bakit yan ang tinitingnan ninyo?" tanong niya. May halong pagtataka. Ngumiti si Lola Flor. Inilapat niya ang kanyang kamay sa malamig na bakal ng pinto. "Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ko
laging dumating sa mga simpleng sandali. Hindi sila kumikislap. Huminga siya ng malalim sa katuluyang pinili ang lumang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang liwanag ang sumilay, walang tunog, walang kayamanan, tanging alikabok at katahimikan. Saglit na tumigil ang oras, ngunit hindi siya nalungkot. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiting payapa. Dumating ako sa mundong ito na wala, at hanggang ngayon, hindi ako nagkulang sa ngiti. Tahimik ang manlalakbay. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Pinili ni Lola ang pagiging simple. Isinara ni Lola Flor ang lumang pinto. Humarap siya sa manlalakbay. Bit-bit ang parehong ngiti. Sa sandaling iyon, may nagsimulang magbago sa isip ng manlalakbay. Isang pag-unawang bago. Matagal na nakatayo ang manlalakbay. Hindi niya maintindihan kung paano nananatiling payapa ang matanda. Dahan-dahan, lumapit ang manlalakbay sa gintong pinto. Hinawakan niya ito at binuksan. Liwanag ang sumilay. Sa loob, nakita ang mga bunto ng ginto at pilak. Kayamanan na sapat para mabuhay ng marangya. Ngunit hindi niya naramdaman ang saya. Isinara niya ang gintong pinto at lumipat sa kahoy na pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sarili niyang anyo. Bata, malakas at maganda. Karangyaan at paghanga. Ngunit muli, may bakanteng pakiramdam sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Lola Flor. Pwede ninyo sanang makuha ang lahat ng ito, sabi niya. Ngumiti si Lola Flor. Ano pa ang hahanapin ko? Mayroon na akong tahimik na gabi, mainit na sabaw, at pusong payapa. Tahimik na bumuntong hininga ang manlalakbay. Ngayon lamang siya nakatagpo ng taong hindi hinabol ang higit pa. Sa gitna ng parang, napagtanto niya, ang tunay na kayamanan ay hindi palaging kumikislap. Ito ay payak. Sa sandaling iyon, ang manlalakbay na mismo ang natututo ng aral na matagal niyang hinahanap. Tahimik na iniwan ni Lola Flor ang parang. Hindi niya muling nilingon ang 3 pinto. Para sa kanya, tapos na ang gabing iyon. Ang mahalaga ay ang pagbabalik sa tahanan. Naglakad siya pauwi habang sinasabayan ng malamig na hangin at liwanag ng buwan. Sa bawat hakbang, magaan ang kanyang dibdib. Wala siyang panghihinayang. Ang nasa isip lamang niya ay ang kanyang bahay, ang kanyang kalan at ang palayok. Pagdating niya sa bahay, naupo si Lola Flor sa kanyang lumang upuan. Tanaw ang baryo. Muli niyang inihanda ang mga gulay para sa susunod na araw. Marahan siyang umawit. Walang nagbago sa kanyang buhay at doon siya mas lalo pang naging payapa. Samantala, naiwan ang manlalakbay sa parang. Unti-unti ring naglaho ang liwanag ng mga pinto. Sa katahimikan ng gabi, malinaw sa kanyang isip ang natutunan niya. Hindi sa gintong pinto matatagpuan ang tunay na kayamanan. Bulong niya sa sarili. Ito ay nasa pusong marunong makontento at magpasalamat. Nang sumikat ang araw, wala na ang mga pinto, ngunit ang aral ay nanatili. At si Lola Flor ay nagpatuloy. Nagluluto ng sabaw, umaawit ng lumang kanta, at nagbibigay ng mangiti sa bawat araw. Dahil ang tunay na yaman minsan ay hindi hinahanap. Ito ay nasa pusong kontento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.